billiard, Efren Reyes versus Harris. Ika nga, Reyes once again showed skills. Panoorin po natin mga kaibigan. At rock number 3 at si Efren Reyes ang nasa lamesa. Baka hindi nyo pa ako napapansin, nandito ako sa sulok ng inyong screen gamit ang aking costume na shorty at saka ang aking madilim na sunglass. May pa-costume pang nalalaman, pangatawanan natin mga kaibigan. Tuloy tayo. Gumagamit ako ng costume dito sa channel na ito sapagkat yung isa kong channel ay mukhaan at ang nakalagay doon ay purely billiard na Efren Reyes. Samantalang dito ay hindi lang billiard, may gymnastics, may bonus pang vlogging. Kaya po ako gumagamit ng costume dito. Hindi ko na sana gagawin, subalit kailangan, hindi naman bawal kay YouTube ang gumamit ng costume. 6 ball para sa corner pocket at 7 ball para sa corner pocket muli. At syempre, ang kuha ng 9 ay sa corner pocket pa rin mga kaibigan. Ganyan, pwede niyang maipanalo ang labanang ito. Na-scratch ang ating Mr. Taekwondo, kaya ball and hand ang kalabang si Harris. Maingat na maingat magpakit ang kalaban ni Efren Reyes. Pero siyempre, halata mo naman na hindi naman siya ganoon ka-expert. Pero siyempre, hindi porke
hindi expert, hindi ka pwedeng talunin. Nananatili ang kasabihan, bilog ang bola. Eight ball para sa corner pocket at syempre, corner pocket pa rin para sa 9 ball. Nakakalamang si Haris. Ang lambot ng tirada, paanod luga. Okay, at sa rock number 5 tayo. Iisa pa lang ang panalo ni Mr. Take One, habang si Haris ay mayroong 3 panalo. Maganda ang preparation ni Haris at paatrasin ang bola, imano. Hindi, pinatakbo ni Haris. So, may problema si Haris. Yan ang tinatawag na iba pagka veterano. Iba pagka ganador ang nagpa-prepare na katulad ni Efren Bata Reyes. Ibang-iba pagdating sa preparation. Tingnan mo naman ang preparation ni Efren Reyes. Halos perfecto. Malalapit ang pwesto ng bola sa cue ball. Halos 2 dangkal, 3 dangkal na lamang. Tulad niyan, para sa akin, 1 dangkal lang yan. 8 sa corner pocket at ang 9 sa corner pocket na rin para kay Efren Reyes. Rack number 6 at break. Si Mr. Take One. May pumasok. At napakaganda ng pwesto ng first ball sa corner pocket. Susundan ng 2 sa corner pocket pa din. Abay, kung titingnan mo ang pwesto ng mga bola, wala ka nang dapat reklamo, Mr. Take One. Pag sumablay ka, ikaw ang may problema. Iba talaga kapag si Mr. Take One ang nagpa-pwesto ng cue ball. Kung hindi ako nagkakamali, ang target na butas niya ay side pocket. Subalit yun ang nangyari. Doon kinana ni Efren Reyes.
medyo mahirap ang preparation para sa 9. Ginamitan niya ng simpleng tirada. Ika nga ay basic na bilyar. Yun lang mga kaibigan. Akala ko makakapareho na ng panalo o bilang ng panalo si The Magician. Mas lalong nakalamang ng 2 panalo ang kalaban. At mukhang na-scratch ang kalaban, kaya ball in hand si Efren Reyes. Inuulit ko lamang mga kaibigan na costume lamang ang suot ng inyong abang lingkod mga kaibigan. Short fit at saka sunglass. Costume ko lang mga kaibigan. Kailangan ko lang gawin sapagkat yung aking channel sa kabila ay mukhaan at ang content noon ay lahat ay billiard ni Efren Reyes. Kaya kailangan ko man lang mag costume para hindi naman parehong-pareho. Ang pagkakaiba nga lang ay di maliban sa billiard ni Efren Reyes, mayroon itong gymnastics o athletics at syempre mayroon din mga vlogging. Samantala yung isa ay purely Efren Bata Reyes ang content, si Alamat Billiard. Yun po ang pagkakaiba ng channel na ito dun sa isa. At kung bago ka pa lamang sa channel na ito at bago mo pa lamang natagpuan ang channel ng Mr. Taekwondo, Athletics and Billiard, huwag niyong kalimutang pindutin ang like, subscribe, para ma-notify ka sa susunod na upload ng channel na ito. Pasasaan ba mga kaibigan? Pagkalipas ng 5 taon, baka maging 5,000 rin tayo. Di po baga? Sapagkat walang luma sa billiard, basta't si Efren Reyes ang nasa ibabaw ng lamesa. Iba kapag si Efren Reyes, si The Magician, si Mr. Taekwondo, si The King of Billiard in the world. Iba kapag siya ang tumitirada sa ibabaw ng lamesa mga kaibigan. Ibang-iba. Sabi nga ng iba basta't Efren Reyes mabenta. Tama naman mga kaibigan. Napakaganda ng pag-control ni Efren Reyes ng bola sa tiradang iyon. Talagang patatalbugin lang ng kaunti ang 3 bolas sa banda para hindi masyadong lumayo. Di ka nga, di baling mapahina ang tirada, huwag lang mapalakas.
At ibinangga pa ni Efren Reyes ang cue ball sa 6 bolas upang kontrolin ang takbo nito papunta sa kabilang dulo. At ayan nga, eksakto sa 5 sa corner pocket, mga kaibigan. Ganon kasarap panoorin ang isang Efren Reyes. Sa preparation pa lang, o sa preparation pa lang, hahanga ka na. Sapagkat ibang-ibang magdala, ibang-ibang magmanipulate ng bola imano ang isang Efren Reyes. At meron pa pala sa dulo ngayon, mga kaibigan. Hindi ko makita sapagkat madilim ang aking paligid. Sobrang kapal yata ng itim, ng dilim nitong aking sunglass na binili ko sa SM, sa Muslim. Hala! Pagdalawang beses na, mga kaibigan, hindi bumababor ang 9 bolas kay Efren Reyes. At siya nga pala, ipaalala ko lang, kung sa una ay may magic shot si Efren Reyes, abay meron din sa dulo. Kaya tapusin nyo lang, mga kaibigan, sapagkat yung mga makabagong magic na Efren Bata Reyes sa panahon ngayon ay makikita mo, mapapanood mo na mayroon pang mga bago at maraming mga magic tricks na ginagawa sa Efren Reyes sa panahon ngayon. Makuha na kaya ni Harris? Sablay pa rin. Subalit, mga kaibigan, muli po ay ako'y nagpapasalamat sa inyong panonood. Bagamat na nag-uumpisa pa lamang ang channel na ito, ay nakikita ko mayroon na rin nanonood, mga kaibigan. So huwag po kayong magsasawa sapagkat marami pang i-upload na mga laro ng billiard ang channel na ito. Manaka-naka, meron ding gymnastics, maiba naman, ika nga. Di po baga? So, marami pong salamat sa inyong pagtangkilik, mga kaibigan. At syempre, huwag nyo na rin kalilimutang pindutin yung subscribe button para ma-notify ka sa susunod na mga uploads, mga kaibigan. Palagay ko naman ay mayayari na ni Efren Reyes ang 9 ito. Kanina pa yan takbo ng takbo. Okay, at rack number 9 tayo. Sa puntong ito'y mayroon na silang tig-4 na panalo. At muli po ay lilinawin ko na ito po ay hanggang 5 sargo lamang. So ang mananalo dito ay siyang itataas ang kamay sapagkat siya yung panalo. Kumbaga heel to heel. Ika nga maigi ring tumirada itong kalaban Reyes. Subalit walang plano sa bola imano.
perfect safety shot mga kaibigan. At binigyan ni Efren Reyes ng long shot. Mahirap ang kombinasyon sa puntong yan. Tingnan natin kung ano ang gagawin ni Harris. Nakigaya mga kaibigan. Nakigaya. Maganda rin ang ni Harris ang plano. Subalit makakalampas kaya yan sa tirada ni Efren Reyes. Okay. Sabi nga ni Efren Reyes, kapag naipasok mo ang isang shot na mahirap, yung susunod noon ay madali na. Ayon kay Efren Reyes. Subalit anong nangyari? Mas lalong humirap ang tirada ni Efren Reyes. At na kay Harris ang pagkakataon na may panalo ang huling sargo na ito mga kaibigan. Nasa kanya ang buong kapangyarihan. Pag naman sumablay ka pa dyan ay ewan ko na lang. At kinuha niya sa side ang 8 bolas na para sa akin ay mali. Hindi dapat sa side pocket ang 8. Pwede sa side, kaya lang dapat medyo malakas ng konti ang tirada. Ganun pa man, lahat ay pwede. Tingnan natin kung saan papupuntahin ni Harris ang bola imano. At ginamitan niya ito ng puwersa. Medyo malayo mga kaibigan. Medyo malayo ang 9 sa bola imano. Kumbaga, meron kang 5% na sablay pagdating sa ganyan. Lalo na kung hindi ka naman masyadong expert. So guys, thanks for watching. And please don't forget to subscribe this channel mga kaibigan. Marami pang i-upload ang channel na ito. Inuulit ko, may mga magic shot, makabagong magic shot si Efren Reyes, susunod na. Si GB Sokala, gusto mong munin si Champ? Buo Hindi ka pa marunong mag-billiard, Champ na yan. Hindi ka pa lumalabas? Nasa 20 ka pa lang. Ang dami sino, no? Nasa itlog na tatay mo. Si Champ yun na. Nasa itlog ka pa lang ng tatay mo. Champ na yan. Look! Bilis naman. Dalawang bisis patamaan yun eh. Alam. Legit ya. Let's go, man! No! Kaso ng bola! Hala!
isang butas niya. Ikaw, kaya mo yun? Ayaw. Kaya mo yun?